yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. This is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka airphone, sa akin nyo pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Guys, napakaganda nito. Si Senator Peter Cayetano magpapatulpo na. Lupit to. Yun guys, welcome to my vlog again. It's me, Boy Sarsa, Boy Sardinas mga babayan. So napanood nyo yung preview mga babayan, no? Ito daw ay si Senator Peter Cayetano ay inupakan, no, ni Rapi Tulfo, no? Bakit daw hindi nagpapakita sa Senado? Absent. Nako, wait ka lang kasi, Tulfo. Wait ka lang, apurado nga ni, apurado. So ito mga kababayan, makita nyo naman kung sino talaga ang professional, no, na talaga. Kasi itong si Senator Rapi Tulfo, talagang umupak na, no. Talagang alam nyo naman, medyo pagkabarubal din magsalita yan. Pero nakita nyo naman yung salita ni Senator Peter Cayetano, makikita mo naman talaga sa kanya na talagang nandun pa rin yung paggalang at pagpapakita ng maayos na pagsasalita. O di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaso nag-aapura sila. Maghintay kayo. No, maghintay muna kasi hindi yung pag nandyan na baka matimimi kayo. Baka pag nandyan na harap-harapan na, tinuturo na kayo ng 18 Marines, iiyak-iyak na naman kayo. O di ba? Eto mga babayan, may papanood pa ako sa inyong video. Nagsalita talaga ito mga tropang Tulfo, mga babayan. Sabi mag-resign na raw si Senator Peter Cayetano kasi daw wala na siyang wala na siyang mukha na ipapakita pa. Kasi alam nyo kung bakit pinagre-resign yan. May nagrarally pa, di ba? Mag-rally, tanggalin si Cayetano kasi nga ni, kabado na nga ni. O ito, panoorin nyo guys. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. Sa dami na nilalabag rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence.
Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent lamang. At magbulakbol. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million. Kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Sayang ang panahon. Magtrabaho tayo para sa taong bayan. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya, hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok naman kayo. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. 4 dun sa 8 naka-agenda today, dapat 2 agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mangingisda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. So ayun, napanood nyo mga kababayan, o di ba? Kita nyo yung mga mukha, galit na galit. No, kasi lahat sila mga tumanggap ng malete. Eh syempre ba naman, pagka hindi nila napatalsik itong si Senator Peter Cayetano, maglalabasan na ang mga witnesses 18 Marines. Diyos ko, lupit nito guys. So ngayon, kitang-kita nyo sa mga mukha nila, di ba nagsalita sila? Talaga namang gigil na gigil, tanggalin na, umalis ka na dito. Sayang daw yung mga binabayad ng mga taong bayan sa kanila. Masayang yung mga mali-malita mga pinagtatanggap nyo, di ba? Nako, mga kababayan, kita nyo naman, salita si Kiko, grabe, tinan nyo yung mata, ang laki, Ang laki ng mata, putang ina. At talagang mag-resign daw si Senator Peter Cayetano at yung kanyang si Senator Marcoleta kasi wala namang kwenta daw sa Senado kasi sayang, Sayang kasi pag sila ang nakulong. O, di ba? O, ito guys, panoorin pa natin itong live video ni Senator Peter Cayetano. Grabe, napakaganda ng kanyang paliwanag. Iba talaga magpaliwanag ang mga attorney. Hindi katulad ng mga pulpul na yan, ng mga sikat lang, kaya mga naging senador, wala namang alam sa batas. Dito sila kakabahan mga babayan. Ito, panoorin natin hanggang sa dulo mga kababayan. Itong live ni Senator Peter Cayetano, tingnan nyo, smooth lang, pero may patama at dito kakabahan na ang mga demonyong kawatan. O, panoorin natin mga babayan hanggang sa dulo, and then pag nagustuhan nyo itong ating vlog, don't forget to like and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, subscribe mo na dyan. Kung hindi ka pa nakalike, like mo lang para tawag dito, makaabot yung ating mga vlog sa mga kababayan natin na sumusuporta sa Duterte supporters at matibag ang mga demonyong kawatan at makulong ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon na mga pondo ng taong bayan. So guys, panoorin natin itong live ni Senator Peter Cayetano. Okay? Let's go! So, sabi namin, tinitira, ginabuan ng paraan, nahawakan sa liik ang Senado, kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority, at sabi naman ng pabila, hindi legal, hindi moral, o ano-anong dahilan na huwag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can we agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay niyo po, in the end, it's not A but it's B and C. And it's not XYZ but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, mading po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ or Bureau Bond Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH,
many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na binibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilan daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Engineer, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, ghost yun. Kung meron project, hindi ghost yun, pero baka sa standard. Meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pidilan yung Durable Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean la kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. Kat sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador nakalaban nila, kalaban na Malacanang, kalaban nung konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po, iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence. No? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba, ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So, hindi pa kapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry, dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo promote kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial,
para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung laktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglata rin ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka airphone, sa akin pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos kumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was their majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng Celia. Symbol matters. Nabanggit ko po to before. Why do we get angry pag bilastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng tapo? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak ko ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator
Lacson, na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susubo naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo, they didn't to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero kamdating sa hallway, nanbago. Diba? At sinabi ko dun sa hindi nakakalam dahil dun sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn Kasi ibang kibay kakusapan namin ni Secretary Remulla, who's a friend. That's why they try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niyan, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag niyong bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Al Cayetano Coffey na, tabo lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May prestige tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, diba? Parang nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kaya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid Mubarak. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga po ano ng issues na nangyayari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga I was insisting, sir, lambas lang tayo ng pintot ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Remulla said that day, wala silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para rescue siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time. That wasn't my point. Senator Jinggoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less lang nagkaroon ng kaglilinaw. Sa kaniyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that. But I won't disagree with it. I disagree with it, but I won't argue. But nung lang ako nagtaa, Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man naman salita si Senator Win, gusto maging Senate President. That would have been his chance. Umakyat, minority, majority, at sabihin, Sen, hindi issue si Jinggoy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Miranda. Former Senate President Enrile wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Porilon at kahit ano sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano silang ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain muna. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years pwede mo doon. Yung kung kilaso kay Senator Gile na rebellion complex with murder was non-lailable. Diba? So yung kung pakiusap ko, huwag natin idamay yung mga institusyon, diba? DOJ, Ombudsman,
we'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sabi ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinitigilan po yung hearing sa first take. But if you look at their statements, isa na lang mauhan nila o mabawa sa amin, they can get na pumikis na. No, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. I received a letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I drink in every year kasi ka-birthday niya, ang mom ko at ka-birthday niya, then si dating governor at ngayon vice governor Singson na Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan mo pareho. So kahit na magkaiba kami ng opinion, bilabati ko yan parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the night hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a forum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constitutory na dahil wala kang mga membro yung minority. Pabulit-ulit po kami sa Section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa ng maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee, hindi naglagay yung minority. Di ko alam kung talagang sila ginagawa lang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa Urya. Diba? It's a walk of faith. Walking dead niya Bakit? Kasi from the start, target ibalik sa kanila yung 13. Whether it's Will Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kaganang-galang na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro nyo, then sasabihin nyo, ba't hindi nagkapalaho? Tapos pag man-schedule ng hearings, meron naman nag-hearing na yung mga Baykabay, di-hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. Hindi naman kayo nagtanong kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga iringgit na lahat ng membro ng minority, lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yun po sinabi niya tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, kaibigan ko na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi na walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally, but if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Kahit ilang beses pag nagre-recess tayo, bumapaba ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So, kanina naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. Lahat is aside namin, we're ready. So, wag yung i-whiskey bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for you. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing wag nung basahin kasi hindi pa kumpleto yung CE because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo makasundo kung 6 or hindi tayo makasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, kaya magulo,
ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Apo, sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBI dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So, guys, I'll continue to give you, and addressing myself, the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. Tayo na, and I invite the other side to give the inside story, see, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So, tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos pinakapot yung iba namin makasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Duricon committee sa Thursday. So if may Adam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Duricon committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he deep kasi ang paniniwala at paninindigan niya sometimes din si Senator Lacson, no? Kaya po sinasabi sometimes kasi sometimes one-sided hindi makikilig sa reason, pagpipilikan kahit mali, tama pa rin. Diba? So, it's up to you whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, impression ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro, aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC Pati LEDAC, handa na kaming pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yun lang. Sabi ko, hindi siya, ready kami end time. I think twice to na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC end time. Ang problema, naglalabi nga yung 11, yung minority na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition ang masama. Wrong information pa bibigay. So kung may nakikilig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay namuon say giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong likod, si Alan Cayetano na papaliwat, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindig
nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.